Langin, kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon, pagpalain ng Diyos ng kanyang mga banal na salita. Let us pray. Mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus, magandang tanghali po sa iyo, mahal na Panginoon. Kami nagpupuri, nagluluwalhati, at nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin mula sa aming mga sariling tahanan. Kami po'y payapat, ligtas, nakarating sa dakong ito upang sama-sama ka naming purihin, sama-sama ka naming pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Hindi mabilang na biyaya, hindi mabilang na pagpapala, mahal na Panginoon, iyong pinagkaloob. Bagamat hindi pa kami karapat-dapat, lalo tigit sa lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggang. Ngunit kami nagpapasalamat, Panginoon, sa dinami-dami ng mga tao. Isa kami na pinagpala mo. Sa mga oras na ito, buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming pangunawa na maunawaan naming lubusan ang iyong mga banal na salita, maging abang lingkod, tunay na saganang akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words, O God, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong pag-anilangan na hadlang sa aming pagkinig sa pangalan ni Jesus, leading prayer for our beloved honorable pastor in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Shout, hallelujah. Minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung palakpak na pang 2026. Masaya po ba tayo, mga minamahal, na umabot tayo sa taong ito? Ang inyong abang likod ay napakasaya na umabot ako sa ganitong taon. Pagkat sa totoo lamang po, hindi ko po in-expect na aabot pa ako sa taong ito. Hindi ko nga rin po in-expect na aabot ako sa edad na 50. Amen? Ngunit talagang expect the unexpected. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag sumunod ka sa kanyang kalooban, i-sustain ng Panginoon yung lifespan mo, dugtungan niya ang buhay mo para makapaglingkod ka pa sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, first and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the prophet of our loving God, beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga apo, manugang, ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon, pangmamahala sa kanyang buong iglesia sa ating kapanahunan. At mga minamahal, first Sunday of the year, salamat sa Panginoon, mga minamahal, sa kanyang blessing, year 2025, mga minamahal, salamat sa kalakasan na binigay ng mahal na Panginoon. At ngayon, tayo po'y papasok sa taong year 2026, mga minamahal. Kailangan po nating the more na manalangin, minamahal, upang bigyan tayo ng karagdagang kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi po natin alam kung ano ang mga pagsubok na ating kakaharapin sa taong ito. Say amen. Hindi natin alam kung anong mga trials, mga difficulties, mga hardship sa buhay na ating haharapin sa ating taong ito, mga minamahal. Ngunit isang bagay lamang po ang ating tiyak, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Happy New Year po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. At sana meron tayong mga New Year's resolution. Amen. Amen. Yung mga worldly, meron silang mga resolution. Hindi na sila iinom, hindi na sila magsusugal. Amen. Hindi na sila magsasabong, hindi na sila mambababae. Marami silang mga New Year's resolution. So, ang nakakalungkot lang, sa kanilang mga resolution, wala pong natutupad ni isa. Amen? Alam po ba ninyo kung anong sagot? Dahil wala silang Diyos na tumutulong sa kanila upang baguhin ang kanilang mga buhay. Ngunit tayo po, na mga anak ng ating mahal na Panginoon, taglay po natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para po, mga minamahal, mareforma ang ating paglilingkod, ang ating
ang mga minamahal pagkatao, mareforma ang laman ng ating isip, mareforma ang laman ng ating mga puso, dahil tayo po'y mga anak na ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, ano po yung New Year's resolution natin? Ha? New Year's resolution nyo ba man na, Lord, hindi na ako malilit ngayong taon? Kasama ba yan sa mga resolution ninyo? Ha? Kasama ba yan sa resolution ninyo na, Lord, hindi na ako absent ng linggo? Miyerkules, Biyernes na lang, mahal na Panginoon. Tumatawad pa no? Dapat kasama yan sa New Year's resolution natin na, Lord, ngayong taon, I want to be faithful. I want to be faithful, Lord. Dahil marami tayong pagkakataon na binigay ng Panginoon last year na dapat nating gawin, ngunit hindi natin nagawa. Say amen. Kaya itong taong ito, pagpasok ng taon, dapat may New Year's resolution tayo. Kung bibigyan ko kayo ngayon tag-iisang papel at saka ballpen, anong resolution ang isusulat ninyo sa inyong mga papel para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon? Ha? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dapat meron din tayong resolution. Kasi yung mga worldly may resolution Dapat ikaw din. Dapat ako din. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ako, yung New Year's resolution ko na, gusto ko lalong maging tapat. Amen? Gusto ko, the more na maging faithful ako sa mahal na Panginoon. Yun po yung akin. Yung inyo, amen, dapat meron din, Lord, ngayong taon, hindi na ako malilate. Ngayong taon, mahal na Panginoon, magtatapat na ako sa pagbibigay. Lord, ngayong taon, pagsusumikapan kong lumakad ng may kabanalan. Dahil baka nagsushort-short pa tayo sa bahay, nagsasando-sando pa tayo sa bahay. Pagdating dito sa chapel, ang haba ng palda natin, ang haba ng manggas ng damit natin. Pero pag uwi sa bahay, nakakalimutan na natin yung kabanalan. Asama dapat yun sa mga New Year's resolution natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod, yun po ang resolution ko sa buhay. Itong papasok na taon, year 2026. Dahil marami din po akong mga lapses. Amen? Marami din ako mga pagkukulang sa mahal na Panginoon. Kaya, I pray the Lord, kung yung mga worldly may resolution, dapat tayo rin ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. So habang tayo po yung nagpipreach, isipin nyo na yung inyong mga New Year's resolution, mga minamahal. Para i-bless tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda po natin pong mga ballpen at mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili, and let's talk about the subject, the topic, required to be found faithful. Required to be found faithful. Ito po ay kinakailangan masumpungan tayo ng ating mahal na Panginoon na tapat. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit po mga minamahal? Yung pagbabalik ng mahal na Panginoon is unexpected. Amen? Unpredictable. Yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. No one knows. Wala po ni isa sa atin ang nakakaalam sa insaktong araw, sa insaktong buwan, sa insaktong taon at oras ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Why? Because it is not biblically written. Hindi po nakasulat sa Biblia yung insaktong araw, oras ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Magugulat na lang tayo. Biglang tutunog ang huling tunog ng trompeta at makikita natin ang mahal na Panginoon sa alapaap. That is the time of rapture. That is spiritually gathering of holy saints from east, west, north, south. Darating ang Panginoon at kanyang titipunin ang lahat ng kanyang mga banal mula silangan, kanluran, mula timog hanggang ilagan. The four corners of the world, iipunin ng Panginoon ang kanyang mga banal. No one knows. It is unpredictable. Amen? Wala pong nakakaalam. Kaya nga po, mga minamahal, blessed, yung Kristiyano, yung mananampalataya, na palaging naghahanda
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alisin natin sa isip natin, sa puso natin, na iniisip natin, matagal pang babalik ang Panginoon. Amen? Alisin po natin yan. Dahil hindi po yan makakatulong. Yan po yung lason ng kaaway sa puso at isip ng mananampalataya pag pinaniniwalaan mo na matagal pang dumating ang Panginoon. Siyempre, pag paniwalaan mo na matagal pang dumating ang mahal na Panginoon, hindi ka maghahanda. Say amen. Pero pag iniisip mo na ang Panginoon ay malapit na malapit na malapit na ang pagdating, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Maghahanda tayo, mga minamahal, ng buong puso. Kasi, mga minamahal, sa isip natin, sa puso natin, mga minamahal, minomotivate natin ang isip natin, ang puso natin, minomotivate natin ang sarili natin na ang Panginoon ay malapit na malapit nang dumating. So kapag ikaw ay 100% convinced na ang Panginoon ay darating at malapit na ang kanyang pagdating, ang gagawin mo, mga minamahal, nais mong masumpungan ka na tapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bahala ng iniisip ng ibang tao, hindi ka nagtatapat. Malaya sila sa pag-iisip ng ganun. Ang importante lang, di baling isipin ng tao na hindi ka tapat, basta't sa paningin ng mahal na Panginoon, nagtatapat ka ng buong puso. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang mundo nating ginagalawan ngayon, ang mga tao sa ating panahon ngayon masyadong judgmental. Amen? Magkasakit ka lang, sasabihin palo agad. Masyado tayong advance. Amen? Nagja-jump agad tayo sa conclusion. Hindi natin alam, baka nagkasakit yan dahil sinusukat ng mahal na Panginoon ang kanyang pananampalataya kung tatakbo ba siya sa ospital o hindi. Amen? Kagaya po ni Job, si Job nagkasakit, hindi po siya nagkasakit dahil siya po ay nagkasala. Nagkasakit si Job, mga minamahal ng bukol mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, hindi dahil siya'y makasalanan. Siya po'y mga minamahal, sinusukat ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Sinusubok ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Therefore, we conclude na hindi lahat ng nagkakasakit ay nagkasala. Sometimes masyado tayong judgmental. Pag nakita natin may sakit ang ating kapatid, palo yan. Nagkasala yan, nagkamali yan. Mga minamahal, don't jump into conclusion dahil hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? So ipag-pray natin na Lord, kung paalala yan, palakasin mo siya. Turuan mo siya. Ipaunawa mo sa Kanya. Kung pagsubok man yan, panghawakan mo siya. Palakpakan po natin. Ang ating pinakamamahal na po, required to be found faithful. Ito po'y kinakailangan, mga minamahal, na ikaw at ako ay masumpungan ng mahal na Panginoon na tapat sa kanyang banal na harapan. Dahil mga minamahal, darating ang Panginoon, hindi natin alam. Papaano kung biglang dumating ang mahal na Panginoon at hindi kanya nasumpungan, nagtatapat sa kanyang kalooban. That's why, every time na mayroon tayong services, every time na mayroon tayong gawain, ang ating mga beloved preachers, ginagamit sila ng ating mahal na Panginoon para i-discuss, ipangaral, ituro mga minamahal, mga aral na nakasulat sa banal na Biblia upang pagdating ng araw ay wala po tayong ikatwiran. Ano pang ikakatwiran natin? Itinuro na ng mga preacher kung anong dapat natin gawin. Ano pang ikakatwiran natin? Ipinaunawa na ng mga ngaral kung anong mga bagay na dapat natin gawin. Kaya in the time of judgment, kapag i-judge tayo ng mahal na Panginoon, itapon ang ating kaluluwa sa init ng impyerno, wala na tayong ikakatwiran. Dahil maraming pagkakataon ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kagaya ng taon year 2025, 1 year na chances ang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na binigyan tayo ng pagkakataon para ayusin ang ating paglilingkod. Say amen? Say amen? Diba? Binigyan tayo ng time para ayusin yung paglilingkod natin. Binigyan tayo ng time ng Panginoon para ayusin natin yung pagpapagamit natin. Binigyan tayo ng oras ng Panginoon para ayusin natin yung pagsunod natin sa kanyang banal at dakilang kalooban. Ngayon, kung hindi mo ayusin, binigyan ka na ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon, pero hindi mo pa rin inayos, hindi mo na mabiblame ang Panginoon. Wala ka ng ikakatwiran. Say amen. Baka sabihin mo, pag papunta ka na doon, Lord, hindi kasi nag-preach ang preacher ng kabanalan .
Hindi kasi nag-preach ang preacher ng pagbibigay. Hindi kasi kami tinuruan ng maayos, no. Mga minamahal, kami po, sometimes ayaw naming, alam po ninyo, sa totoo lang, ayaw ko pong maging preacher. Dahil ang preacher, hindi po maiwasang makialam kami sa inyong buhay. Amen? Dahil bakit po? We are truly concerned. Buong puso kaming concerned sa inyong kaligtasan. Ayaw namin na isa sa inyo ang itapon sa init ng apoy ng impyerno. Kaya mga minamahal, magalit kayo o hindi, ipinapangaral namin kung anong dapat naming ipangaral para mga minamahal, hindi po tayo mapahamak. Kaya sabi ng isang preacher, ako, Brad, hindi ako nagpipreach ng masasakit. Sabi ko, bakit? Baka daw pagdating ng Pasko, wala siyang regalo. Baka daw pagdating ng Pasko, walang magbigay sa kanya. Sabi ko, pambira ka. Akala ko totoo yung sinasabi niya, biro lang pala. Amen? Siyempre, nakakagulat ba? Na kaya siya hindi nagtuturo, hindi nangangaral ng buong tapang. Amen? Dahil takot siyang walang regalo sa Pasko, mga minamahal. Amen? Pero sa totoo lamang po, mga minamahal, kami po mga preacher, may regalo kayo o wala, may ibigay kayo o wala, hindi nyo po maalis sa amin ang ipangaral, ang buong katotohanan, ipangaral ng walang takot at buong tapang ang salita ng mahal, because we are truly concerned for your soul, for the salvation of your soul. Nandun ang aming concern, nandun ang aming commitment, nandun yung aming vow bilang mangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't minsan ipagpaumanhin po ninyo, o minsan ay nangangaral kami rito ng masakit, minsan karne, kasi mahirap naman kung puro lugaw lang yung ipapakain natin dito. Hindi titibay yung mga tuhod ninyo, hindi titibay yung mga pananampalataya ninyo. At bilang mangangaral, mga minamahal, itinuturo namin kung anong dapat ituro. Bahala na po kayo kung paano ninyong i-apply sa inyong mga buhay ang mga aral naming itinuturo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ito po yung definition ng faithfulness. Dahil sabi ng Biblia, it is required to be found faithful in the sight of the Lord. Kinakailangan, masumpungan ka, masumpungan ako, masumpungan tayong tapat sa kanyang banal na harap. Doon po yung assurance ng salvation. Amen? Dahil kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, magiging tapat ka sa pagsunod. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung definition ng faithfulness. Faithfulness is an unwavering loyalty, even life is at risk. Yung katapatan daw po ay isang matatag at hindi matinag na dedikasyon kahit buhay pa ay nasa bingit ng kamatayan. Yun ang faithfulness. Unwavering loyalty, even your life at risk. Kahit ang buhay mo ay nasa bingit ng panganib, ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan, you remain, mga minamahal, unwavering loyalty. Magkakaroon ka ng hindi matinag, hindi malubag, mga minamahal, na katapatan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Each and every one of us, the Lord wants us to be faithful in Him, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ito, kabanata ay 4, at ang talata ay 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tsabakano? Amen. Kaya hindi sa Tsabakano, pakibasa natin. Aquí na 1 Corinto, na Kapitulo 1, versikulo 4, versikulo 2. Un cosa lang tapidi con el mga administrador, que ay queda sila piel con el di ila amo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible sa English version, moreover, it is required in the steward to be found faithful. It is required to the steward. Lahat po tayo ay mga steward. Ibig sabihin ng word na steward, mga minamahal, pinagkatiwalaan.
Anumang blessing na nasa atin, buhay natin, ito'y galing sa Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay. Pinagkatiwalaan tayo ng kalakasan. Anumang mga resources natin, anumang pag-aari natin, mga pagpapala nating tinataglay, mga minamahal, hindi po yan atin. Tayo po ay tenant lang. It means steward. Yung word na steward, mga minamahal, the same word ng tenant. Tayo po'y tagapangalaga lang ng lahat ng ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang patunay na hindi natin ito pag-aari dahil isinilang tayong walang dala. Tayo po isinilang sa mundong ito, hubot-hubad, wala tayong dala, mga minamahal. Walang isinilang sa atin na pagkatao mo ay engineer ka na. Walang isinilang sa atin na pagkatao mo architect ka na. Walang isinilang sa atin na pagkatao mo ay doktor ka na. Amen? So yung mga blessings na nasa ating mga kamay ngayon, yung mga pagpapala, mga minamahal ko na ating tinatangkilik, lahat ng ito, mga minamahal ko, ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So sabi ng Biblia, moreover it is required in the steward to be found faithful. Yun po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dapat po na tayo po ay masumpungan, mga minamahal ko, na tapat sa kanyang banal na harapan. There are three kinds of Christians. Tatlong uri ng Kristiyano, mga minamahal. Una ay called, ang pangalawa ay chosen, ang pangatlo ay faithful. Called, chosen, and faithful. Mga tinawag, mga pinili, at mga tapat, mga minamahal. Itong tatlong ito, they are capable, mga minamahal, to gain salvation. Sila po'y karapat dapat tumanggap ng kaligtasan. Pero ang nakakalungkot, many are called but not found faithful. Many are called but not found faithful. Marami pong tinawag. Kagaya po sa atin lahat dito. Lahat tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. Say amen. We are called by His name. Lahat tayo ay tinawag. Lahat tayo na narito. Lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay mga tinawag. Mga instrumentalist, tinawag sila. Mga manggagawa, tinawag sila. Mga mag-aawit, tinawag sila. We are all, mga minamahal, called in the name of Jesus. Lahat pa ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. Pero ang nakakalungkot, many are called but not found faithful. Marami pong tinawag. Pero ang iba'y hindi nasumpungan ng Panginoon, mga minamahal ko, na tapat. Kagaya po sa atin dito, hindi natin masabi na lahat tayo na narito ay tapat. Amen. Amen. Hindi po natin mga mabigyan ng diin, hindi po natin mabigyan ng conclusion na lahat tayong narito ay tapat na naglilingkod sa ating mahal. Even though na lahat tayo ay tinawag, pero sabi ng Biblia, many are called but not found faithful. Many are chosen but not found faithful. Kagaya po ng mga Israelita. Yung people ng Israelites, they are chosen people of God. They are chosen nation of God. They are chosen people of God. Pero mga minamahal, they are chosen but not all of them found faithful in the sight of the Lord. Hindi po sila lahat tapat. Say amen. Say amen. But the faithful will remain faithful even though what is happened, mga minamahal. Yung mga tapat na anak ng Diyos, mananatiling tapat yan. Amen? Mananatiling tapat yan. Kahit ano ang mangyari sa buhay niya, siya'y mananatiling tapat sapagkat ang dedikasyon ng kanyang puso ay pagtatapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Maraming tinawag pero hindi nasumpungang tapat. Maraming pinili pero hindi nasumpungang tapat. Pero alam po ninyo, yung tapat na naglilingkod ay magsusumikap na tapat hanggang sa kanyang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Called, chosen, and faithful. Tatlong uri ng Kristiyano ang karapat dapat pumasok sa karyan ng Panginoon. Pero hindi lahat ng tinawag ay tapat. Hindi lahat ng pinili ay tapat, mga minamahal. Pero ang lahat ng Kristiyanong tapat na naglilingkod ay pagsusumikapan niyang manatiling tapat, maging ang kamatayan man, ang buhay man niya, ang nakataya. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At ang sabi rito, mga minamahal, but the faithful will remain faithful. Unang-una, mga minamahal, the Lord teaches us how to be faithful before our faithfulness been tested. The Lord will teach us how to be faithful. Sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, yung ating faithfulness before
the Lord sukatin, mga minamahal, amen, yung ating katapatan, before the Lord tested our faithfulness, the Lord teach us how to be faithful. Bago niya subukin yung ating katapatan, amen, tuturuan muna tayo ng mahal na Panginoon maging tapat sa Kanya. Start from the very beginning na tayo po'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa natin alam ang utos, ang alituntunin, ang batas ng ating mahal na Panginoon. Nahihirapan tayong maging tapat. Pero by and by, habang tayo po'y bumibilang na ng buwan, habang tayo po'y bumibilang na ng taon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, unti-unti na nating nauunawaan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Naandyan ang pagtuturo, naandyan ang pagtutuwid, naandyan ang paalala ng mahal na Panginoon, mga pagpapala, himala, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po'y maging tapat sa Kanya. Binibless tayo ng Panginoon materially. Anong purpose ng Panginoon? Para mahikaya tayong magtapat sa Kanya. He works for us that we might work for Him. He works for us that we might work for Him. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Say amen. Say amen. Gumagawa ba ang Diyos sa buhay ninyo? Kumikilos ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Hindi na nga natin mabilang yung gawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapag tayo nagpapasalamat, hindi mapigilan na tutulo ang ating mga luha sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil totoong mabuti ang Diyos. Hindi tayo nahihiyang isigaw sa lahat ng dako. Mga minamahal sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw, hindi tayo natatakot magsalita na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. He works for us that we might work for Him. Gagawa ang Panginoon sa buhay natin. Pag-iingat ng Diyos kapag tayo po'y nasa panganib. Pag may mabibigat tayo mga problema, tinutulungan tayo ng Panginoon malutas. Kapag may mga karamdaman tayo, mga minamahal, tayo po'y humingi ng kagalingan, pinapagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nasa panganib, may Diyos tayong nag-iingat, mga minamahal. Kapag tayo nalulungkot, natatakot, nababagabag, pinapayapa ng Panginoon ang ating mga puso. He works for us. What is the purpose? That we might work for Him. Amen? Kaya tayo gumagawa dahil alam natin malaki ang utang na loob natin sa Diyos. Amen? Hindi masukat yung utang na loob natin dahil mabuti ang mahal na Panginoon. So bilang Kristiyano na marunong tumanaw ng utang na loob, we might work for Him. Gagawa tayo para sa Kanya. So yung ating pagtugtog, yan ay token natin, mga minamahal. Sign po yan ng ating appreciation sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaming mga workers, ibinigay namin ang buhay namin sa mahal na Panginoon. Inalimutan namin lahat. Minsan nga, pati loved ones namin, inuna namin ang gawain. That is our token of appreciation sa goodness ng mahal na Panginoon. Wala kaming ibang kayang ibigay. Ang tanging may ibigay namin sa Panginoon ay ibigay ang aming buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang sabi rito, mga minamahal, the Lord teach us how to be faithful. Gumagawa tayo para sa Kanya dahil mabuti ang Diyos. Mabait ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit maulan, dumadalo tayo. Kahit may trials, dumadalo tayo. Kahit may pagsubok, naglilingkod pa rin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil gusto nating ipakita sa mahal na Panginoon na, Lord, we love you so much. Gusto nating ipakita sa Panginoon na, Panginoon, ang puso namin ay tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He teach us how to be faithful. Tinuruan niya tayo. Nangungusap ang Panginoon through His Holy Spirit. Bumubulong yung Holy Spirit na kailangan natin magtapat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Di ba? Kinakausap tayo ng Panginoon. In many ways, gumagawa ang Diyos sa buhay natin para tayo maging tapat sa Kanya. I mean, sometimes hindi lang natin napapansin, pero yung mga gawa ng Diyos sa buhay mo, yan ang patunay na tapat ang Diyos. At kung tapat ang Panginoon, nararapat lang din naman na manatili tayong nagtatapat sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Before our faithfulness been tested, the Lord will teach us how to be faithful. We are just like
a clay, molded in the potter's hand. Tayo po'y katulad ng putik na nasa kamay ng magpapalayok. Amen. Alam niyo po ba yung palayok? Sino po yung nakakalam ng palayok? Magsabi ng amen. Yung palayok, hindi po yan gawa ng makina. Yan po'y gawa sa bare hands ng isang potter. Amen? So we are the clay. You are the clay. Me are the clay. We are the clay. And our loving God, beloved Jesus Christ, He is the potter. Siya po yung mga minamahal magpapalayok. Amen? Nakapagtrabaho po ko sa pabrika na gumagawa ng mga ashtray, flower vase, lagyan ng paso, mga minamahal, ang kanilang ginagawa ay ganon. Nakikita ko po kung paano silang mga minamahal. Yung proseso ba? Yung proseso. Ito po'y galing sa putik. Ito po'y kanilang tinutunaw. Kinukuha yung mga ugat-ugat, yung mga bato, mga minamahal. Ito po ay paulit-ulit na hinahalo hanggang lumapot. At kapag malapot na, isa-isa po nila itong imomold, mga minamahal. Amen? Para maging hugis ayon sa kanilang nais. Hugis na ayon sa kanilang ibig. Ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. We are just like a clay molded in the potter's hand. Jeremiah chapter 18 verse 1 up to verse 4. Sa Tagalog na lang po natin basahin dahil mahaba. Amen. Dito po sa Aklat ng Jeremias, kabanata 18, mga talata po ay 1 hanggang 4. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalyok at aking iparinig sa iyo ang aking mga salita roon. Nang magkagayoy, bumaba ako sa bahay ng magpapalyok at narito, siya ay gumagawa ng kanyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay ng magpapalyok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalyok. Amen. Amen. Sino ang lumilinang ng putik yung magpapalayok? Amen. Ito'y hinuhugis niya ayon sa kanyang gusto, ayon sa kanyang magandang paningin. Amen. Pagkatapos niyang ihugis at hindi niya nagustuhan yung hugis na kanyang nagawa, kapag ito'y may kapintasan, kapag ito'y may diferensya, kapag ito'y mayroong crack, binabasag niya uli yung palayok at kanyang dinudurog uli mga minamalang materyales nito. Tinutunaw uli, pinapakuluan uli, at muli po niya itong ginagawa ayon sa kanyang nais. Kaya, ang sabi rito, He molded us again and again. He molded us again and again. Until we seem good in His eyes of the Father. Mga minamahal, paulit-ulit niya tayong minumuldi. Paulit-ulit niya tayong linilinang hanggang dumating yung mga minamahal panahon na ikaw ay perpekto na at kaaya-aya na sa kanyang paningin. Kaya't huwag nating ikakalungkot kung minsan dinidisiplina tayo ng Diyos. Huwag kang masaktan kung dinidisiplina ka ng Panginoon. Sometimes, mga minamahal, nagre-rebelde ang iba kapag dinidisiplina. Nagre-rebelde ang iba kapag tinuturuan. Nagmamaktol, nagdadabog. Pati yung kanilang paglilingkod ay napapabayaan. Hindi na dadalo, hindi na maglilingkod. Ipapakita na nagre-rebelde sila. Bakit po, mga minamahal, ayaw nating tinuturuan tayo? Yan po ang proseso ng mahal na Panginoon. Para kang palayok, mga minamahal. Paulit-ulit kang linilinang ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit kang linilinisan. Paulit-ulit kang hinuhugasan. Paulit-ulit kang dinudurog, mga minamahal, hanggang maging perpekto ka sa kanyang banal na harapan. As long na hindi ka pa perfect, paulit-ulit kang dudurugin ng Panginoon. Paulit-ulit kanyang lilinangin. Paulit-ulit kanyang lilinisan. Paulit-ulit kanyang tuturuan hanggang maging perpekto ka sa kanyang banal na harapan. Para pagdating, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, you are 100% ready for rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bumaba si Jeremiah, nakita po niya ang isang magpapalayok doon. Habang minumold ng isang magpapalayok, mga minamahal ko yung isang palayok,
nabasag ito, at sabi ng Biblia, ito'y dinurog at muling ginawa. Ganun po tayo, mga minamahal. Kaya maging thankful po tayo kung mayroong nagdidisiplina sa atin. Maging thankful po tayo minsan kapag tayo po'y nasususpindi, galit tayo sa preacher, galit tayo sa mga nangunguna. Amen? Pag may mga worker na dinidisiplina, may mga manggagawang dinidisiplina, mga minamahal, kini-question natin. Ha? May mga kapatid na nagki-question. Bakit kayo magki-question? Wala pong exempted regarding po sa pagdidisiplina, regarding po sa chastisement, regarding sa pagtuturo, regarding sa pagtutuwid. We are all capable, mga minamahal. Lahat po tayo, wala pong exempted. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mga minamahal. Ikaw pang mayaman sa iglesia, giver ka pa sa gawain ng Panginoon. Pag nagkamali ka, didisiplinahin ka ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang purpose natin dito upang maging karapat dapat tayong lahat. Kahit po ang inyong abang lingkod, kapag magkamali ako, madidisiplina ako. Amen? At ako po'y natutuwa kung may nagdidisiplina sa akin. Dahil yung outcome nito ay para sa aking sariling ikabubuti. It is from my own good, mga minamahal. Para sa kabutihan ko kung may nagtuturo. Para sa kabutihan ko kung may nagsasaway. Dahil sabi pa nga ng Bible, open rebuke is better than secret love. Amen? Alam ng mali ka, hindi ka sinasaway. Alam ng mali ka, hindi ka tinuturuan. Alam ng mali ka, hindi ka dinisiplina. Hindi yan ang totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, kapag mahal mo ang kapatid mo, mahal mo ang anak mo, mahal mo mga minamahal ang mga tao na sa paligid, huwag kang matakot magsaway, huwag kang matakot magturo upang hindi siya mapahamak at ang kanyang kaluluwa ay humantong sa kalaglagan. Say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At paulit-ulit kang sasawin, paulit-ulit kang lilinangin, paulit-ulit kang hugasan, paulit-ulit kang tuturuan. Kung mataas ang pride mo, paulit-ulit kang dudurugin ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, if He found us that we are worthy to be called faithful, our faithfulness will be tested. Kapag makita ng Panginoon na tapat ka na, amen, susubukin ng ating mahal na Panginoon ang iyong katapatan. Gaya ni Meshach, Shadrach at Abednego, before sila dalhin ng Panginoon sa Babylon, dahil sila po ay mga Hebrew, pero before sila dalhin bilang bihag sa syudad ng Babylonia, tinuruan muna sila ng mahal na Panginoon maging tapat sa dako, mga minamahal ko ng bansa, lupa ng Israel. At nung sila po ay mabihag, dahil nagkaroon po ng digmaan, ang buong angkan ng Israel, they are scattered, nagkahiwa-hiwalay sila, at sila po'y nabihag, mga minamahal, pinahintulutan ng Panginoon na mabihag ang bansa ng Israel, dahil ang Israel ay nakakalimot na sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, sa mga inanyuang bato, larawan, at inukit ng kamay ng tao. Sila po'y sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. At nagalit ang mahal na Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, ang hari ng Babylonia, si Haring Nabucodonosor, hinikayat ng Panginoon upang makipagdigma, upang makipag-away sa bansa ng Israel, at nalupig ang bansa ng Israel, at sila po ay naging alipin. Sila po ay inuwing bihag sa syudad ng Babylonia. At kasama doon si Meshach, Shadrach at Abednego. Pero before sila mabihag, tinuruan muna ng mahal na Panginoon si Meshach, Shadrach at Abednego na maging tapat. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, if the Lord Jesus Christ found us, that we are worthy to be called faithful, our faithfulness will be tested. Amen. Susubukin yung ating pananampalataya. Whether we like it or not, the time will come that the Lord will bring you in the situation that your faithfulness will be tested. Darating po ang panahon, whether you like it or not, the time will come, darating ang panahon that the Lord bring you in the situation, yung sitwasyon na hindi mo gusto. The Lord will bring you in the situation, mga minamahal, ano pong purpose ng mahal na Panginoon? That your faithfulness been tested. Dadalhin ka ng Panginoon sa sitwasyon. Amen. Ang nais ng Panginoon na sukatin ang iyong katapatan.
Kung mananatili pa rin ka bang tapat, mga minamahal. Halimbawa, susukatin ng Panginoon kung meron kang sakit, pag ilalagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang karamdaman, na kahit may sakit ka, dadalo ka pa rin ba sa gawain? Kahit may sakit ka, maglilingkod ka pa rin ba sa ating mahal na Panginoon? Dahil sometimes, madaling maglingkod kapag wala tayong sakit. Pero how about all of a sudden, na biglang magkaroon ka ng matinding karamdaman, maglilingkod ka pa rin ba sa mahal na Panginoon? Madaling maglingkod kapag maraming laman ang ating bulsa. Amen. How about all of a sudden, bigla pong matrials ka financially, yung ipit na ipit, yung gipit na gipit, halos wala ka ng pambayad ng kuryente, halos wala ka ng pambayad ng upa ng bahay, magtatapat ka pa rin ba sa mahal na Panginoon? Diba? Ilalagay ka ng Panginoon sa isang situation that your faithfulness been tested. Susubukin kung gaano ka ba katapat. Kung magtatapat ka pa rin ba. Si Misak, Sadrak at Abednego, napunta sa Babylonia. Ang utos ng hari, dahil ang hari gumawa ng isang statwa, mga minamahal na ginto. Ang sabi ng hari, kapag inyong marinig ang tunog ng plauta ng mga simbalo, mga minamahal, kailangan kayo sumamba sa aking ginawa at tinan nyo ang larawan. Si Misak, Sadrak at Abednego, dahil sila'y nanampalataya sa kanilang paniniwala, nakaukit sa kanilang puso, nakaukit sa kanilang isip, na ang Diyos ay hindi bato, ang Diyos ay hindi simento, ang Diyos ay hindi linilok ng tao, ng kamay ng tao. Naniniwala sila na ang Diyos ng langit, lumikha ng lahat ng bagay, ay isang Diyos, mga minamahal, na Espiritu ng langit ang kanyang trono, at ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. Yun ang paniniwala ni Misak, Sadrak at Abednego. Kaya kahit narinig nila ang tunog ng trompeta, kahit narinig nila ang tunog ng sembalo, si Misak, Sadrak at Abednego, hindi nila ilinuhod ang kanilang tuhod upang sambahin ang inanyuang larawan na kamay at lilok ng kamay ng tao. Dahil naniniwala sila ng Diyos ay hindi ba to? Pinatunayan nila, mga minamahal, na kahit kamatayan, ay hindi nila isusuko ang kanilang katapatan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Kahanga-hanga yung faithfulness, kahanga-hanga yung katapatan ni Misak, Sadrak at Abednego. Kamatayan ang nakaatang, kamatayan ang naghihintay, mga minamahal. Alam nila dahil dineclare ng hari na ang sino mang hindi lumuhod sa inanyong larawan ay itatapon sa hurnuan na 7 beses iinitin. Napakainit, mga minamahal na apoy. Pero si Misak, Sadrak at Abednego, they are willing to die. They are willing to risk their life for their faithfulness. Mahalaga para sa kanila yung kanilang katapatan. Mahalaga para sa kanila yung kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? We need to obey God rather than man. Dapat ay sundin ang Panginoon, hindi po mga minamahal ko ang tao. Alam po ninyo, mga minamahal, nag-aalab ang galit ng hari. Pinahuli si Misak, Sadrak at Abednego at kinausap ng hari. Sabi ng hari, sinasadya ba ninyo na hindi sumamba sa aking inanyo ang larawan? Sabi ni Misak, Sadrak at Abednego, mahal na hari, wala kaming kailangan ipaliwanag sa iyo. Wala kaming kailangan sabihin sa iyo. Kami ililigtas ng aming buhay na Diyos ng Israel. Pero ang sabi nila, kung sakaling hindi man kami iligtas, kung sakaling hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba at luluhod sa iyong inanyo ang larawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Makita mo yung faithfulness that even mga minamahal sa kamatayan, na kahit po buhay nila ang kapalit, pero hindi sinuko ni Misak, Sadrak, Abednego ang kanilang ganon kahalaga ang katapatan. Ulitin ko po, called, chosen, and faithful. Amen. Many are called, but they don't sound faithful. Hindi sila nasumpungan. Maraming pinili, pero hindi sila nasumpungan ng tapat. Pero alam po ninyo, yung tapat ay mananatiling tapat kahit ano ang mangyari. Amen. May kapatiran tayo na tumawag sa akin, ay nag-chat pala, Kuya, magpa-counsel ako. Sabi ko, anong counsel mo? Kasi yung tatay niya namatay. Hindi ipapasok sa simbahan.
Amen. Tapos, sabi niya, kuya, anong gagawin ko? Sabi ko, huwag kang pumasok sa simbahan. Dahil nandun yung mga malalaking ribulto. Yun po'y karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At kapag pumasok ka sa isang lugar na karumal-dumal, ay magiging karumal-dumal ka na rin. Not unless kung meron pong mga minamahal, hindi maiiwasang pagkakataon. Sabi ko sa kanya, huwag kang pumasok doon dahil ang lugar na yan ay karumal-dumal. Kapag pumasok ka sa isang lugar na karumal-dumal, it is abomination to the Lord, yan ay karumal-dumal, magiging karumal-dumal ka din. Amen? Sabi niya, aawayin ako ng mga uncle ko, aawayin ako ng mga tito ko, aawayin ako ng mga pinsan ko. Sabi ko sa kanya, bahala ka na lang kung anong pipiliin mo. Basta't sinabi ko sa iyo na huwag kang pumasok. Ngayon, kung papasok ka pa rin doon, kayo na ng mahal na Panginoon ang mag-uusap. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes, nauunahan tayo ng takot, mga minamahal. At dahil sa ating takot, hindi na tayo nakakasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya, whether we like it or not, the time will come that the Lord bring me in the situation that your faithfulness been tested. Susukatin yung katapatan mo, mga minamahal. Just like the church of Smyrna, yung book ng Revelation from chapter 1 hanggang chapter 3, mga minamahal, meron pong churches dyan, 7 churches, mga minamahal, na ginawa pong halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Yung book ng Revelation, ito po'y sulat ni John the Beloved. Si John the Beloved, ito po'y kapatid ng Beloved Jesus Christ in the flesh, mga minamahal. Siya po ang nagsulat ng book ng Revelation. At sa first chapter, second chapter, and third chapter ng Revelation, dyan po nakasulat yung mga minamahal, 7 churches. At ang isa pong churches doon, yung Church of Smyrna. Yung church ng Smyrna, sila po'y binigyan ng message ng ating mahal na Panginoon. Pero ito po'y mangyayari sa huling mga araw. Because yung book ng Revelation, ito po'y revelation ng Panginoon kung anong mangyayari sa hinaharap. At tayo po'y nasa huling kapanahunan na. Dapat ang aklat ng Revelation ay binabantayan natin, pinag-aaralan natin. Dahil itong book ng Revelation, ito po ay isinulat ng mahal na Panginoon para i-reveal sa mga minamahal end-time Christians kung ano po ang mangyayari at magaganap sa ibabaw ng lupa. So yung 7 churches na isinulat ni John the Beloved, ang purpose ng Panginoon para i-reveal ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So yung Smyrna, basahin natin ang Romans chapter 2 verse 10. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata ay 2 at ang talata ay 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito, sa verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Amen? Fear not. Huwag kang matakot. Fear thou not, mga minamahal. Huwag nating katakutan ang mga bagay na malapit na nating tiisin. Sapagat sa huling mga araw, susubukin ang ating katapatan, lalong-lalo na sa matinding kagipitan. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, merong 3.5 years na tribulation and another 3.5 years na great tribulation, mga minamahal. 3 taon at kalahating kahirapan. At susunod ang 3 taon at kalahating matinding kahirapan. Iba ang kahirapan, iba ang matinding kahirapan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At ang nakakatakot pa nito, yung kinakaharap nating kahirapan na darating, ang kahirapang ito ay hindi pa nangyari, mga minamahal, mula ng likhain ang balat ng lupa, mula ng likhain ang mundo. Ang kahirapan, mga minamahal, na darating na sinasabi ng Biblia, hindi pa ito nangyari kailanman. At walang kasing tindi. Marami ng kahirapan na nangyari sa history, recorded in the history, pero ang kahirapan na darating ay hindi po may kukumpara. Kaya ito po'y tinawag na matinding kahirapan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. 3 taon na kahirapan, at pagkatapos ng 3 taon na kahirapan, papasok ang mga minamahal taon na mararanasan natin yung matinding kahirapan. Ngayon, at is pa tayo, mga minamahal.
Hindi pa natin gaanong nararamdaman ang pressure. Everybody shout, praise the Lord. Pero ipinaramdam na lahat sa atin ito, mga minamahal, ng panahon ng pandemic. Bawal lumabas. Hindi tayo makadalo. Amen? Maraming bawal ng pandemic. Pinagbawalan tayong mag-fellowship. Pinagbawalan tayo ng ganitong uri ng gathering. In the last time, the last end time, ito po'y mangyayari uli, mga minamahal, ipagbabawal maging pagdala ng Biblia. Ipagbabawal ang ganitong mga pagkakatipon. Ipagbabawal ang pagbanggit sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ipagbabawal ang pagkanta ng makalangit na awitin. Maraming ipagbabawal itong ganitong gathering natin. Ipagbabawal ito, mga minamahal. Madarating po, mga minamahal, ang tinatawag ng kahirapan at matinding kahirapan. Kaya sabi ng Bible, ito po ay pauna sa atin. Sa book ng Revelation, chapter 3, verse 10, ang sabi ng ating pinag-aaralan sa Tagalog, mga minamahal, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. Ha? Marami sa atin ang mabibilanggo dahil hindi natin isusuko yung ating paglilingkod. And hopefully, we are always praying. Kagaya ng sinabi ng mahal na pastor, manalangin kayo ng araw ng pagdagit ay hindi maitapat sa matinding taglamig, sa matinding kahirapan. Bagkus bago dumating ang matinding kahirapan na ito, nawa ay kunin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Panghawakan natin yung turo ng ating mahal na pastor na before mag-take place ang rapture, ay kukunin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang ating dapat panghawakan dahil hindi natin alam kung kakayanin ba natin harapin ang kahirapan na sinasabi ng Biblia. Hindi natin alam kung makakayanan ba natin harapin ang matinding kahirapan na sinasabi ng Biblia. Ngayon pa nga lang, konting pagsubok pa lang, konting kahirapan pa lang, parang uurong na tayo, parang tatalikod na tayo, parang aayaw na tayo. How much more kung maranasan natin yung sinasabi ng Biblia na matinding kahirapan? Kaya we need to pray earnestly. Pray harder. Kailangan nating manalangin ng timtim na Lord, sana bago dumating ang matinding kahirapang ito, ay kunin mo na kami. Dalhin mo na kami sa iyong piling. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi ng Bible, mga minamahal? Kayo'y mabibilanggo upang kayo'y subukin, upang kayo'y masubok. Magkakaroon kayo ng kapighatian ng 10 araw. Alam po ninyo, noong unang panahon, yung mga early Christians, sila po'y hinuhuli. Ang iba sa kanila ay binibilanggo. Ang iba sa kanila ay pinapatay. Ang iba sa kanila ay sinusunog sa apoy. Ang iba sa kanila ay pinapakain sa leon. Ang iba sa kanila ay pinaghati-hati sa magitan ng lagari. They are tortured unto death. Sila po'y pinahihirapan hanggang kamatayan. At ang pinakamahabang parusa na ibinigay sa kanila ay 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nabuhay ka pa rin sa mga parusa na kanilang binibigay sa iyo, papatayin ka nila. Kaya, na-mention sa Revelation, yung 10 days na suffering. Pero ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang sabi rito sa versikulo 10, magkakaroon ng kapighatian ng 10 araw. Magtapat ka, be faithful. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Amen? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Ang pangako ng Panginoon, once you remain faithful unto death, He will give you the crown of life. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. So we need to be found faithful. Kailangan masumpungan ako, masumpungan tayo ng ating mahal na Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Dahil yun lang ang assurance, yun lang ang katiyakan na tayo po ay magkaroon o makaangkin ng putong ng buhay na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Pero before natin maranasan yan, mga minamahal, itutuwid, tuturuan tayo, sasawayin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ang pagtatapat sa paglilingkod. Hindi natin basta-basta isinusuko ang ating katapatan. Meron po tayong kapatiran sa dako ng Tacloban, mga minamahal. Siya po'y nakakilala sa mahal na Panginoon sapagkat ang kanyang sakit ay brain cancer, mga minamahal, or breast cancer, mga minamahal. Meron po siyang cancer sa dibdib. Halos matunaw na yung kanyang kabilang dibdib, mga minamahal, sa kanyang sakit na cancer. Siya po'y nasa Trinitarian,
Ngunit mga minamahal, siya po ay na-convert sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam po ninyo, yung 5 years na kanyang sakit, mga minamahal, na breast cancer, ito po ay agad-agad na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero hindi po doon natapos yung kanyang paglilingkod. Alam po ninyo, naging isang persecutor po, mga minamahal, yung kanyang beloved husband. Yung kanyang beloved husband ay isang ex-convict, napakaraming tato mula ulo hanggang katawan, hanggang paa, napakaraming tato, mga minamahal. Naging ex-convict, naging hired killer, naging pusher ng shabu, mga minamahal. Isang kilalang kriminal sa buong Tacloban, mga minamahal. Amen? At sa tuwing siya idadalo, mga minamahal, siya po'y takot na takot. Dahil siya po'y binubugbog, mga minamahal. Minsan nakikita namin siyang ang daming pasa sa kanyang katawan. Siya po'y umiiyak. Nagpapapray over sa amin. Ang sabi sa amin, Brad, tulungan mo akong mag-pray na hipuin ng Panginoon ang aking beloved husband. At tigilan yung ginagawa sa akin. Minsan siya po, mga minamahal, ay yung kanyang damit itinatapon sa labas. Pero dumadalo pa rin siya sa gawain ng Panginoon. Binubugbog siya ng kanyang beloved husband. Dumadalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Mapalad tayo dito dahil walang husband natin na bumubugbog, mga minamahal. Malaya tayo, nakakadalo siya. Hirap na hirap. Yung kanyang beloved husband, binubugbog siya. Pag uuwi niya, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, mga minamahal, yung kanyang pasa, talagang bugbog sarado siya. Kahit sa gawain, pinupuntahan siya doon, hinihila siya. Yung kanyang buhok, mga minamahal, ay pinupulupot sa kamay ng kanyang husband. Hinihila siya paalis doon sa gawain. Ganon ang kanyang kalagayan, minamahal, pero dahil ang kanyang puso ay tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tiniis niya yung hirap, tiniis niya yung pambubugbog, tiniis niya yung pagmamaltrato sa kanya ng kanyang beloved husband, patuloy lang naglingkod, nagpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon, hanggang isang araw, dumating ang himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na unawaan ng kanyang husband, yung kanyang ginagawa, na ito'y ginagawa niya para pagpalain ang kanilang buong pamilya. Mula noon, hindi na po siya binugbog, mga minamahal. Dahil ang ating faithfulness, yung ating katapatan, mga minamahal, yan po yung ating credential. Credential natin yung ating katapatan para maging karapat dapat tayo na ingatan, na pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga oras nito, mga minamahal, tayo ba umawit sa ating mahal na Panginoon? Sa taong ito, sana ang maging New Year's resolution natin na, Lord, make me faithful. Help me, Lord, to be found faithful indeed. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon, na masumpungan mo akong tapat. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung yung mga worldly, merong New Year's resolution, dapat tayong mga anak ng Diyos ay meron din. Pag-pray natin sa mahal na Panginoon, tulungan mo akong maging tapat sa iyo. Sabi ng Biblia, 3 uri lamang ng Kristiyano ang karapat namin. Yung mga tinawag, yung pinili, yung tapat, called, chosen, faithful. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Today is the last day. Yes, Lord. The Bible tells me we must be ready every night, every day. The storms and rain, the sun and day. Today is the last day. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po umawit. Bible tells me Para sa nakakalam na mga awit we na ito. must be ready Umawit po tayo sa mahal na Panginoon. every night and every day. Storms and rain, Yes, Lord. on sunny day.
come again. To take His people. To take His people. Those faithful people. Mga minamahal, sila ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. It is required to be found faithful, mga minamahal. Kaya ipanalangin natin sa oras nito, mahal na Panginoon, tulungan mo akong maging tapat sa iyo. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon, na maging tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Sa ganang ating minamahal, wala tayong magagawa. Ngunit nandyan ang tulong ng ating mahal na Panginoon. He help us and teach us how to be faithful. Manalangin po tayo, minamahal, sa oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit. Makapangyarihan sa lahat, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa mga salita mo naming narinig. Mahal na Panginoon, sa hapong ito, salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong pagpapaunawa. Maraming salamat sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, na siyang gumigising ng aming mga diwa. Siyang humihikayat sa amin na manatiling tapat kami na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na maging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Tulungan mo kaming magawa namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming may saayos namin ang aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kaming may saayos namin ang aming pagpapagamit sa iyo, mahal na Panginoon. Sa taong ito na mapasok, bagamat sa taong lumipas, maraming bagay ang hindi namin nagawa. Ilang beses ka naming nasaktan, mahal na Panginoon. Ilang beses kaming nagkulang. Ilang beses kaming nagkamali, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Sa iyong pag-ibig na walang kasing lawak. Pag-ibig mo na walang kasing lalim. Pag-ibig mo na hindi masukat na ipinambala sa amin. Mahal na Panginoon, dalangin namin sa taong ito, tulungan mo kaming maging tapat sa iyo hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, mga minamalipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may mga karamdaman sa lahat ng ating mga webcast viewers. Mga minamahal, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay. Mga minamahal ko sa mga screen ng inyong mga gadget, ng inyong mga cellphone, ng inyong mga flat screen, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Idalangin po natin kagalingan, kalutasan ng ating mga problema sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mapagpala namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ay pagalingin mo. Anumang problema ay lutasin mo sa pangalan ng Jesus. Cast out. Cast out in the mighty name of Jesus. Demons of sickness be healed. Problem be solved in Jesus' name. Infirmities cast out. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, incurable sicknesses and diseases cast out in the mighty name of Jesus. Mga panghina, panlulupaypay, panalamig, mga kulangang pinansyal. Sa pangalan ng Jesus, demonyo ng kahirapan, cast out, cast out. Cast out in the Jesus name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Jesus sa oras nito, minamahal. Lahat po tayo tumayo, itaas po natin ating dalawang kamay at tayo po sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. From the top of our voices, shout, hallelujah, praise the Lord, and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba